Paliwanag mo muna ano ang foreign assisted projects. Ito yung mga hiningaan natin ng pera sa mga bilateral na Utang. partner natin. Utang. Grant or utang. Japan, halimbawa. O kaya multilateral, JICA, o kaya World Bank. Okay. Uutang tayo, so pumirma tayo ng loan agreement. Yung loan agreement, may loan proceeds. Right. Yung loan proceeds, yung galing sa utang, hindi mo pwedeng agad gastusin. Okay. Kasi nasa saligang batas, kailangan i-appropriate muna ng Congress. Tama. Meron, noong 2024, may 242 billion worth of Pesos or foreign dollars? assisted pesos. Mm. Foreign assisted projects. Siniro. So, ibig sabihin, pumasok lang yun sa treasury dahil pinautang tayo Oo. with the understanding na dito gagamitin sa project na ito. Pero ang ginawa ng Congress, siniro yung program. Wait. Nilipat sa iba. Makikita mo doon sa BICAM report, nung yung third reading, approve. Okay. Pagdating sa BICAM, zero. So sa approved, there's a 242 billion item. Oo. When sa insertion sa BICAM na, Zero na. but can you trace where it went? Eh, yun na nga ang hinihingi natin yung BICAM report na hindi pa lumalabas hanggang ngayon. Akala ko may copy ka na. May nagbigay sa iyo. Isa lang, pero yung 2023, 2024. Kasi kailangan, para maintindihan mo yung gaano kalaki yung problema, kailangan mo muna malaman kung ano yung inalisan ng pera. Tapos, kailangan mo rin malaman kung saan nilagay. Wait, I don't understand. What was the reaction of our multilateral partners, institution? Siyempre, ayaw nila makialam sa ano natin. Pero, halimbawa yung JICA Yeah. subway project, Right. palagi ko ngayong taon, hindi natutuloy yan. Okay. Kaya, hindi ko alam kung itutuloy pa nila. Yeah, kasi, Wait, nung 2024, zero na siya, di ba sabi mo? So did anything, what was the foreign assisted project? Yun ang kailangan gusto natin madinig Ah, sa so- ating mga economic managers. ano nangyari sa mga... Ano nangyari? Kaya, kailangan nila ipaliwanag ito eh. Pero, okay. Anbawa, nagbawas sila ng, ngayong taon, 74.4 billion ang PhilHealth subsidy. Ginawang zero. Wait, let's go back to that. You were saying about the foreign assisted project before I asked you to explain. What was that? Ano nangyari doon? Ito yung mga high-impact, growth-inducing projects. May malalaking Ano yun? infra. Like what? Subway? Airport. Airport. Halimbawa, Transport. Dumaguete Airport. O yung expansion ng Bohol Airport dahil maliit na. O kaya yung Cebu Rapid Bus Transit System. Yun yung mga project na pinondohan ito. Okay. May 15 na transport projects at ports at transport. 14 tinanggalan ng budget. Binawasan. Zero. Zero. Ginawang zero. 157 billion. So, for that year, wala silang... Walang pera Walang pera. yung project. Kaya nga kailangan natin madinig sa economic managers. Ano nangyari? Ano nangyari noong Ano status? 2024? Oo. Tsaka ano ngayon ang sabi ng mga Nung funders. nagpautang sa atin? Papautangin pa ba tayo ulit? Or ano mangyari sa project na yan? So those years na walang infra spending, walang mababa ang contribution ng public infra spending sa GDP. Oo, kasi kung titignan mo yung summary nung 2023 hanggang 2025, halimbawa, yung profile ng mga projects sa DPWH, 22% nung 1 trillion plus na budget ng DPWH Flood control. napunta sa flood Okay. control. 43% napunta sa multipurpose building, Local open infra. barangay road, Local yung mga infra. pampanalo sa eleksyon. Tsaka ito yung mga gusto ng mga nasa distrito. Constituency service. Kaya ang 65% ng infra budget mo, doon napunta. What happened to 35? Yun lang siguro, mga road projects na Mas kailangan malaki. talaga. Oo. Pero ibig ko sabihin, kukunin mo yung budget ng foreign assisted, tapos nalagay mo yung pera sa flood control. Anong sasabihin sa atin ng donor? Oo nga. Pero ang sunod kong tanong sa coach, BICAM ginawa to, di ba? BICAM. So, usually, sinong nasa BICAM? Na Ayan. magiging responsable, na may kamay dyan? Just to complete the picture, Barry, yung sa BICAM, hindi pa lahat yun. Kasi nakita ko, nagawa ng paraan ng ilang mga mambabatas. Doon pa lang sa budget prep para sa NEP, may mga napasok ng, flood control projects. Paano
kinausap nila DP. Gano'n. Yun ang magandang tanong. Paano napasok yun doon? Di ba? Okay. So, yung 1.454 trillion plus yung mga napasok sa budget prep, lalampas ng 2 trillion. Butch, may tanong Over ako. 3 years. Over yung 3 3 years. But I have a question. Remember the decision on our part, the decision that the landmark decision na bawal na ang post, di ba? Parang bawal ka na makialam sa Yung post. PDAF decision. Sa PDAF decision. So, Post-enactment, post-enactment. non-oversight, So, intervention in correct. budget execution. Di ba? So, bawal na yan. So, in effect, ang congressman nagpo-propose habang ginagawa yung NEP. Oo. Di ba? So, Hindi, yun ang dapat nilang gawin. dapat nilang gawin. So, Oo. naglalagay ka na sa harapan eh. Yung ginagawa ni Cabral, humingi na siya ng project. Di ba yan yung okay lang yun? Is that normal? Is that legal? Based on the Supreme Court decision? Well, dapat ang hihingin mo yung ahensya eh. Kasi sila yung may mga project eh. Pero kung hihingin mo yung mga tao na kanilang project, syempre, Oh, yung... ang perspective nila hindi yung anong kailangan ng bansa eh. I Di see. ba? Kaya dapat ang hihingin mo, kaya nga may budget call eh. Hihingin mo yung ahensya. Ano ba priorities niyo for na? Kung agriculture ka, ano ba ang priorities ng agriculture? Pero like what Cabral did, asking the Congressman Barry, do you have any projects in mind? Tama Kasi ba? lalagay na namin Lalagay na sa namin DPWH sa budget. Doon nga pumapasok yung Kalokohan. oo, kasi pag ang humihingi yung tao na isisingit doon sa ano. Hindi, tsaka ang batayan na nun, hindi na yung master plan eh. Yung bigger perspective Siyempre na. kung ano yung sinabit sa Oo. yun ang ilalagay mo doon eh. Yun din ang trabaho. Di ba, you never told us how do the congressmen talk to you? We know the executive process, yung side natin sa cabinet departments. Pero pag nandyan na yung budget, yung mga congressmen humingi sa'yo, like you were the budget secretary. Pagkatapos ng Supreme Court decision on the PDAF, 2013 yata yun eh. Ang sabi namin sa kanila, kung gusto nyong project, kasi bawal na maglagay ng lump sum na PDAF, mag-apply kayo dun sa budget preparation. So magsabit kayo doon. Ngayon, Kung baga, propose mo para sa distrito mo, gusto ko magka-airport dito Oo. sa amin, pwede bang isama nyo Sasabit mo dun sa sa DPWH. Oo, sa DOTR. yun ang kailangan mong gawin. That wasn't done in this administration. Hindi, ginawa rin palagay ko, pero may mga proyekto na during the course of budget execution, nangangailangan What is pa rin budget execution? yung pinapatupad na yung budget. Okay. Nangangailangan pa rin ng intervention ng mga, halimbawa, yung humihingi ng yung MAIF, medical assistance, guarantee letter, o hihingi ng sulat sa congressman. Bigyan nyo naman ako ng guarantee letter para pagpunta ko dun sa PGH. Isa-charge dun sa ano nyo. I-charge yun dun sa ano. Yun, that's in violation of Dapat. the PDAF law. Kasi tapos na yung Post na yun eh. post-enactment na eh. Execution na eh. Pero ang kinukuhanan mo, yung mga lump sum na akap, di ba? Yun. So yun, dun nababiolate yung decision. This is new to me, Butch. We've been talking, but ngayon ko lang narinig yan ng ang laki ng Hindi, tinapyas. tinitignan namin ni Senate President Drilon. Hindi kami makapaniwala pareho na Na ganun kalaki. ang laki nung binawas sa mga budgets ng 3 taon. Tsaka 3 taon, ibig sabihin, kung nangyari yan noong 2023, dapat nakita na yan eh. Para napigilan nung 2024. So, hindi ko maintindihan who was asleep on the job or Tsaka, talagang ang implikasyon- conspiracy ng corruption Ang niya. implikasyon ng Coach, kung ibabawas mo yon sa ibang programa, may mga dapat sanang nagawa ng gobyerno na hindi nagawa dahil nilipat mo somewhere else. Halimbawa, And apparently, nilipat mo for the purpose na lalagay mo sa Peking Flood Control Project. halimbawa, ngayon taon, 2025, dun sa DSWD, 4Ps, pinanggalan ng 50 billion pesos. What? So yung dapat napunta sa mga So, tao. ilang pamilya yon? Oh, Ilang laki pamilya nun. nun? Malaki. Yun na nga, Budget natin, the last time, magkano, laki na ng... mas malaki pa yung budget ng mga cash giveouts kaysa sa budget ng 4Ps.
So, yung dapat na targeted, na in-identify yung mga beneficiary Yung families. rules-based, Yung sabi nila. rules-based. Yun ang binawasan. Oo. Ngayon, yung mga AKAP, Yung parang discretionary. Oo. Ano yung AKAP ulit para sa ano? Yung para sa mga near poor. Tapos yung meron yung That's very AX, discretionary. yung mga nasa Assistance In in crisis. crisis situations. And these are very arbitrary awards. I mean, grants to yun yung kahit pinapamagay sino. nila pag nagpapasyal sila sa yun Yan yung 100 ayuda. ngayon taon 130 billion yun. Yun? Oo. Nung election period, ito ba ito nga yun, this year. Nagbigay ng election period yung naging 130 billion? 2025. Pero yun nga, babalik ako sa original question ko kanina. Ginawa to sa BICAM. Sino ang nakaupo sa BICAM? Speaker? Senate President? Ang Head ng BICAM- APRO? Ang BICAM Head malaking ng Senate Finance? malaking grupo yan. May contingent ang House. Oo nga, yeah. May And by the way, contingent ang Senate. when I was teaching constitutional law, we called the BICAM Conference Committee as the third house. Third chamber. Third chamber. Oo. Hindi, ako, nakaupo ako sa BICAM ng ilang bills. Hindi budget, obviously. Pero sa budget, Sec Butch, sino usually yung nauupo? Well, Sa experience nyo. Kasi you've been in Congress, you've been merong DBM. delegation yung bawat chamber. Pero hindi naman pwedeng umupo lahat yon. Kasi magiging unwieldy yung usapan dahil umaabot ng 40 yun. Oo nga. So ang ginagawa nila, they delegate it to the chairs and vice chairs of the Finance and Appropriations Committee House and Senate. and the representative of the minority. Okay. So yan yung So all in all, how many would that be? about 5 people. 5 people, House and Senate. So Oo. 5. So 10. Pero yan dapat yung magre-reconcile ng Right. differences. Hindi kakatay nung Hindi mag-iimbento ng bagong budget. During that point in the BICAM, the executive branch has no participation at all. Well, eto nga yung sinasabi kasi, pag nasa Congress na yung budget, kasi ano yun exclusive Right, jurisdiction, no? Yung budget legislation. Right. Totoo yun. Pero at the same time, ang presidente, meron siyang mandate eh. Meron siyang pinangako sa taong bayan na sa susunod na taon, may budget message nga eh. Ito yung gagawin natin at ito yung pondo. Pag yung pondo, binawasan mo, nilagay mo sa iba, mawawalan ngayon ng poder yung presidente para yung pinangako niya sa taong bayan. Magagawa niya kasi the budget is the fiscal or financial translation of his development priorities. So, kailangan yung kabinete, lalong-lalo na yung economic managers, lalong-lalo na yung budget secretary, tututukan pa rin yung proseso ng pagpasa ng budget sa In Congress. practical terms, when you say tututukan, how does si Mick tutok? Hindi, ipagtatanong mo eh. Paano nangyayari dun sa budget? You know? Ganon? Pag nakakuha ka ng balita na ganito kalaking tinanggal, itakbo ka. Ang unang gagawin mo, kakausapin mo siyempre yung appropriations You're not chair. granted observer status. I mean, thinking out loud. Hindi naman. Pero informally, nakikipag-meeting ka parati Okay, sa... tsaka merong Presidential Legislative Liaison Office eh. Na ang trabaho lang nila, bantayan yung nangyayari sa House at sa CPLLO. Senate. Yan ba yun? Okay. Kaya ang pwede mong unang kausapin dyan, yung chairman ng Appropriations Committee. Sabi ko, bakit naman ganun? Ngayon, kung ayaw ka pakinggan, syempre, aakit ka na dun sa speaker. Okay. Pag wala pa rin, kailangan ka magsabi sa Pangulo. Payag ba tayo dito? Kasi ginaganito na yung budget.